Good afternoon po sa ating lahat. Tayo po muna ito na lang yun. Minsan po, Diyos, kami po ay lubusang nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Salamat po sa buhay ng bawat isa, maging sa salita mo na aming akong pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Dalangin po, Diyos, na patuloy na mangusap ka, buksan mo espiritual na pangunawa ng iyong pag-aaral. Yes. Salamat, Panginoon, sa karunungan na nagpumula sa iyo. Yes. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Makakapunod po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise God. So this afternoon, ang ating pong pag-uusapan is about the spiritual things that you are doing. Okay, yan po yung ating tatalakayin. So before na malalaman po natin ano ba yung mga spiritual things na ginagawa natin, tignan po muna natin ang ating text in 1 Corinthians 15:35 until 58. Okay, yan po yung text po natin sa hapon na ito. Okay, umpisa natin. Sabi diyan sa verse 35. But someone may ask, how are the dead raised? With what kind of body will they come? Ito po yung katanungan. No? Na ang tanong diyan, nabubuhay nga ba? Paano nga ba nabubuhay ang mga patay? Yan. How are the dead raised? With what kind of body will they come? And then sabi, how foolish! What you sow does not come to life unless it dies. Verse 37. When you sow, you do not plant the body that will be, but just as a seed, perhaps of wheat or of something else. Alam natin yan. And natural, di ba, pag seed sana ng mangga, bago yung tutubo, kinakailangang mamatay muna. Yes. And then, ayan, lalabas na yung parang maliit na buhay. Hanggang sa later on, lumalaki hanggang isang buka. Mga halaman, lahat po ng butil, kinakailangang mamatay muna, and then it will grow. And then sabi po dyan sa verse 8, but God gives it a body as He has determined, and to each kind of seed, He gives its own body. All flesh is not the same. All flesh is not the same. Kaya yung katabi mo, ayan, hindi kayo magkapareho ng flesh. Oh. Meron sa atin talagang healthy. Meron naman yung parang pag dumaan ng hangin, parang naililipan. Okay. Men have one kind of flesh, animals have another, birds another, and fish another. There are also heavenly bodies, and there are earthly bodies. But the splendor of the heavenly bodies is one kind, and the splendor of the earthly bodies is another. Sabi dyan, magkaiba ang heavenly bodies and earthly bodies. Actually, now we still have these earthly bodies. Earthly bodies pa lang po tayo. Kaya kung ating titingnan dyan, heavenly bodies versus earthly bodies. Natural body versus spiritual body. And then, sabi niya dyan sa verse 41, the sun has one kind of splendor, the moon another, and the stars another. And the star differs from star in splendor. Di ba nung nag-aaral tayo, pati nga kulay, ang alam natin, iisa lang yung kulay ng star, parang yellow lang na yata, di ba? Pero there are different colors of stars at may kanya-kanyang liwanag. Okay, verse 42. So will it be with the resurrection of the dead. The body that is sown is perishable, it is raised imperishable. Ang katawan natin right now, it is considered perishable. Pag sinabi kong perishable, katulad ng kamatis na nabubulok, nasisira. Kaya kung hindi naligo yung katabi mo, nangangamoy siya. Kaya nga, buti na lamang may pabango. At least, may mga perfume na kung saan medyo, di ba? O, nagiging mabango ang tao.
pati perfume ngayon, mahal. So, the body that is soul is perishable, it is raised and perishable. Pero darating yung time, ang katawan na yan, kapatid, ay hindi na mabubulok, ang katawan na yan ay hindi na babaho. Kahit na hindi ka maligo, nangangamoy baby pa rin. Ang baby, di ba, talagang mabango ang baby. Ibang-iba ang amoy ng baby. Verse 43, sabi niya dyan, it is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. Kaya while we are still in this earthly body, mahina tayo. Mahina po tayo. But praise the Lord, darating ang time. No? Mararamdaman natin, mararanasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. So right now, we have this natural body. Na ang body na ito, alam natin, na kung hindi natin aalagaan, madali siyang magkasakit. Sakit. Pero, alagaan mo man o hindi, we are not exempted sa tinatawag na sakit. Because ang sakit, ito po yung result ng kasalanan sa mundo. Nung nagkasala ang ating mga ninuno. Kaya, kung tatanungin saan ba, bakit ba kasi nagkakasakit ang tao? Saan ba nag-umpisa yung kanyang sakit? No? Sabi ng doktor, kasi tinanong ko yun sa doktor, sabi niya, ang sakit, kung sino yung gusto niyang puntahan, ay pinupuntahan. Oo. Kasi hindi mo pwedeng ipaliwanag, kasi ang tao kahit na nag-iingat-ingat siya, darating at darating din yung time na magkakasakit. Yun nga lang yung nag-iingat, medyo mas matagal. Mas matagal. Pero still not exempted sa pagkakasakit. Kaya may katotohanan na kung sino yung gusto niyang puntahan, pinupuntahan niya. Kasi tingnan niyo yung mga pulubi minsan, di ba? Hindi nga sila naliligo, nandyan lang sa lansangan. Pero andyan pa rin. Diba dito nga lang sa Hong Kong, sasabihin natin mayaman na country, may mga pulubi. At still pa rin, kung nakikita niyo napapansin yung matanda nun dyan sa Central, andyan pa rin, yung ilan-ilan niya ang maraming mga strap bag. Buhay pa. Sabi ko ba, ang tagal naman ng matandang ito. Kasi natapos ang COVID. Before COVID, nandun pa rin siya. Ganun ang buhay niya hanggang ngayon. Diba? So, and then, sabi po dyan, if there is a natural body, there is also a spiritual body. As of now, sabi ko nga, we have this natural body. Verse 45, sabi ko, so it is written, the first man, Adam, became a living being. Okay? Alam natin yan, nung ginawa ni Lord, ang tao sa mundo ito, the first man is Adam. Anong ginawa ni Lord? He breathed it and become a living soul. Okay? The last Adam, a life-giving spirit. Nang tinutukoy po ng the last Adam, it refers to our Lord Jesus Christ. Amen. Na ang binigay po niya, it is a life-giving spirit. Ang kanyang espiritu na ang bawat isa sa atin, we believe as we have Jesus Christ in our life, we have the Spirit of God reside in our heart. Doon nakatira ang Espiritu ng Panginoon. Okay. And then sabi niya sa verse 46, the spiritual did not come first, but the natural, and after that the spiritual. Kasi nauna si Adam. Sakit. And then, sumunod po ang ating Panginoong Jesus. Verse 47, sabi niya ulit, the first man was of the dust of the earth. So, alam natin yung kwento, na-create ni Lord ang tao sa pamamagitan ng alikabok. And after that, binigyan niya ng buhay. So, naging living soul siya. At alam din natin na kung mamamatay ang tao, ang katawan ng tao ay babalik sa alikabok. Kaya tingnan po ninyo, di ba? May tinatawag na cremation, yung
sinusunog pagpatay ng tao. Ano nangyayari sa kanya? Balik ka po. Dust. Babalik sa dust. Okay? Pero naniniwala tayo na ang tao ay hindi lamang merong katawan, meron siyang kaluluwa at espiritu. Ano yung kaluluwa? Ito yung kanyang will, yung kanyang mind, the five senses, they are called soul or kaluluwa. Yung pinaka-buong pagkatao ng isang tao, that is kaluluwa. Ang espiritu, we have the spirit of man, at ang espiritu ng tao niyan, kaya naghahanap siya ng Diyos sa kanyang buhay, because God is spirit. So we have the spirit of man right now, and we have also the spirit of God. Saan nakatira ang espiritu? It is in our heart. Kaya nga mahalaga ang puso, na ang puso ay nagiging malinis, maayos, huwag lagyan ng basura. Amen. Dahil dyan nakatira ang espiritu. Ang iyong espiritu, human spirit, and even the spirit of God, it resides in our heart. Yan yung pinakasentro. Okay. And then, sabi niya dyan sa, binabasa natin sa verse 47, right? 48. 48. Okay. So, the first man was of the dust of the earth, the second man from heaven. So, ang tinutukoy dyan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Verse 48. As was the earthly man, so are those who are of the earth. And as is the man from heaven, so also are those who are of heaven. And just as we have borne the likeness of the earthly man, so shall we bear the likeness of the man from heaven. Kaya kung atin kung titingnan dito, sabi diyan, just as we have borne the likeness of the earthly man, and also the likeness of the man in heaven. Kaya nga, hindi lamang po tayo concerned sa ating natural life, but even in our spiritual life. Verse 50, sabi niya ulit, I declare to you, brothers, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. So, anong ibig sabihin dito? Man cannot inherit the kingdom of God unless he is born again. Okay? Kinakailangan maging born again. Katulad natin, we are born, no? Flesh and blood, isn't it? But on the other hand, we need to become born again. Kinakailangan maipanganak muli tayo. Kaya nasabi natin, we have two birthdays. Natural birthday and spiritual birthday. Ano yung natural birthday natin? Nung tayo ay sinilang sa mundong ito, na kung saan dumarating ang birthday, you celebrate your birthday. Masaya ka pa pag may cake. Nabinibili si Ako. That's it. Yan. Yan ang natural birthday natin. And our spiritual birthday, it is the day na kung saan tayo po ay na-water baptized. That is our spiritual birthday. Kaya kung hindi pa po tayo na-water baptized, sorry, wala ka pang spiritual birthday. At ang pagiging born again ay hindi po kompleto. I believe that all of us here, we are already born in the Spirit. Bakit? Because we believe that we receive Jesus Christ as our Lord and personal Savior, so we have the Spirit of God. Pero kung hindi pa tayo na water baptized, incomplete. 50% pa lamang po yung pagiging born again natin. Isingit na natin. John 3 verse 3. John chapter 3 verse 3, para the more na maunawaan natin. Okay? Kasi the more kasi na nauunawaan natin ang salita ng Panginoon, pag palagi natin napapakinggan. There are times na once na napakinggan natin, parang wala lang. Pero
as we listen to the Word of God, and then suddenly, magre-rema sa'yo, and then malalaman mo, ay, ganun pala yung pinaka-deeper meaning ng word na yan. Sabi dyan sa John 3:3. And reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. So, hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos pag tayo po ay hindi na born again. Sabi nga ni Nicodemus dyan, paano ako mabuborn again? Pwede ba akong bumalik sa sinapupunan ng aking nanay? Ayan kasi Nicodemus, how can a man be born when he is old? Marami po ang hindi nakakaunawa, so ganito yung kanilang katanungan. Katulad ni Nicodemus. And then sabi ulit ng ating Panginoon, Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Ayan. So sabi ko kanina, naipanganak lamang po tayo, lahat po tayo dito I believe na naipanganak sa Espiritu because we acknowledge Jesus Christ as our Lord and personal Savior. No? Pero kung hindi pa po tayo na water baptized, ibig sabihin, 50% lamang yung pagiging born again mo. Okay? Ayan po, sabi niya. I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Para pala lubusan tayo maipanganak na muli, we need to submit for water baptism. Water baptism, it is a command of God that we need to obey. Kaya nga po, during our water baptism, ito yung kinukonsider natin na spiritual birthday. Natatandaan mo pa ba, kapatid? Yung spiritual birthday? Huwag ninyong kalilimutan. Kaya yun po, yung ating spiritual birthday, nung tayo ay na-water baptized, we consider it. Katulad ng mother, kayo po mga mother na naranasan na ninyong mga anak. Nung kayo ay nagsilang ng inyong mga anak, there is a bag of water, isn't it? Yes. And then lumabas ang anak ninyo. So nagpapatunay lamang na kung ano po ang nangyayari naturally, always have parallelism and spiritual things. Amen. May parallel yan. May comparison. Kaya yan po ang salita ng Panginoon. Okay, tuloy natin. Verse 51. I declare to you, brothers, verse 51. Listen, I tell you a mystery. Oh, meron daw mystery na sasabihin dito. We will not all sleep, but we will all be changed. Lahat po tayo ay hindi mamamatay, pero sabi diyan, but we will all be changed. Verse 52, in a flash and the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Ano po ang ibig sabihin nito? Tingnan muna natin in Matthew 24 verse 31. Sabi dyan sa Matthew 24 verse 31, and he will send his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of the heavens to the other. Ito po yung events na mangyayari pa lamang. Hindi pa po ito nangyari. So this word of God, not yet accomplished. Paparating pa lamang po. Kailan? Wala pong nakakaalam. That's why you and me, we need to be always ready. 1 Thessalonians 4:13 to 18. Sabi diyan, brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep. Yan, sinasabihan po tayo ng Panginoon na ayaw po ni Lord na tayo mga mananampalataya ay maging ignorante. Remember, pag ignorante po or inosente, my people are perished because
they are innocents or ignorant. That is the word of God. Sabi diyan, ayaw ni Lord na tayo ay maging ignorante or to grieve like the rest of men who have no hope. Verse 14. We believe that Jesus died and rose again. Yan ang paniniwala natin, na ang Diyos na kinilala natin, tunay na namatay, ngunit tunay na siya ay nabuhay na muli. Kaya buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Okay? And sabi niya, we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. Sino po ang tinutukoy dito? Yung mga nawala sa mundo ito na may Kristo sa kanilang buhay na nasa libingan. Ang kahalintulad lamang po nila sa paningin ng Lord, sila ay natutulog. Alam mo, meron tayong mga kamag-anak na mananampalataya, kapatid, tulog lamang sila. At alam natin na ang tulog ay magigising, isang natutulog lang. So pag ang taong tulog, darating yung time, yung oras na siya ay magigising. So ang mga mananampalataya kay Kristo, ang status po nila right now, sila ay natutulog lamang. Okay. Next verse, verse 15. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Pero sabi niya, pero tayo right now na nabubuhay, hindi tayo pahuhuli sa mga taong natutulog lamang. Sa mga taong nandun sa simenteryo na mananampalataya. Yan ang sabi niya. Okay, tuloy natin. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Oh. Kaya ang mga natutulog na may Kristo sa kanilang buhay, darating ang time na sila ay magigising. Sila ay babangon. Oh. So maraming mga libingan. Mabibiyak siguro yung mga libingan, ano? With the twinkling of an eye. No. Ang mga natutulog na mananampalataya ni Kristo, sila ay babangon muli. Kaya may pag-asa po. Kaya pag namatay pang isang Kristiyano, natutulog lamang sila. No. Dahil naniniwala tayo na darating ang time. Ito yung sinasabi niya. And then, sabi niya dyan sa verse 17, after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. The word caught up, it refers to the word rapture. Okay? Ito yung event na pinakahihintay po ng bawat isa sa atin. At ito sana yung event na lahat po tayo maranasan natin. Whether natutulog na tayo or buhay pa. Ano kaya sa palagay mo, kapatid? Ano, saan kaya tayo, buhay pa ba or patay na? Hindi natin alam. Kasi kung just in case na ngayon yung takdang panahon, yung tamang oras, biglang nag-rapture, ang mangyayari yung mga namatay kay Kristo na nasa libingan, mabubuhay. Sabi niya, tayo na mananampalataya, hindi pa huhuli. Pag dumating yun, sana lahat tayo makasama. Ang maiiwan ng kapatid sa upuan mo ay ang iyong damit. Pag pustiso, ang ngipin yung pustiso. Yung salamin mo, yung relo, alahas mo, yung pera mo. No? Maiiwan. At ang mangyayari, we will be changed into glorified body.
From perishable to imperishable. From mortal man to immortality. Mortal, namamatay. Immortal, hindi na namamatay. Yan ang mangyayari. Kaya, dapat hindi po natin ma-miss yung event na ito na darating. Kasi yan ang sabi sa salita ng Panginoon. And so we will be with the Lord forever. It is not yet the second coming of Christ. Rapture and the second coming of Christ ay magkaiba. During the rapture, ang Panginoong Jesus ay nasa alapaap lamang po. The second coming of Christ, yung siya po ay aapak sa mundo. That is the second coming of Christ. Okay? At alam natin na ang senaryo po kasi, pag nag-rapture, ang mangyayari, ang mga mananampalataya, there will be a wedding banquet in heaven. Nagkakasayahan ang mga mananampalataya kay Kristo. At ang mundo naman, they're going to experience tribulation. No? Kaya mahirap maiwanan. Kung nag-rapture ngayon, sana kasama tayo. Kasi kung hindi ka makakasama kapatid, ang nag-rapture ngayon, you're going to suffer tribulation. The first 3.5 years, okay, peace, be with you. But the last 3.5 years, the great tribulation. Sana hindi na natin ma-experience. No? Kaya, it's better to obey God, na gawin na natin kung ano yung pwede natin gawin sa ating paglilingkod sa Kanya. Kasi nobody knows kung kailan darating ang Panginoon. Kaya po ang mga mananampalataya ay pinaghahanda niya. Always be ready. Because the Lord will come like a thief in the night. Ang magnanakaw, hindi natin alam kung kailan magnanakaw. Isn't it? So inahalintulad po ang pagdating ng Panginoon. So ito po yung event na mangyayari pa lamang na pinakahihintay po ng bawat isa sa atin. Okay. And then sabi niya sa verse 18, therefore encourage each other with these words. So ito po sana yung magbibigay sa atin ng encouragement na ano man ang sitwasyon, ano man ang nararanasan sa mundo ito, may pag-asa, kapatid. Okay, let's go back to verse 53. Sabi niya ulit sa verse 53 in 1 Corinthians 15 verse 53, for the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. Okay. Sabi natin kanina, right now we are perishable. No? Nabubulok tayo, bumabaho tayo, namamatay tayo. We are perishable. We're going to perish. But time will come, we will become imperishable. And from being a mortal man right now, we will experience immortality. Pag sinabing immortality, walang kamatayan. Kahit na ikaw ay daganan ng 10 malalaking truck, hindi ka mapipit-pit, hindi ka mamamatay. Immortality na yun. Walang kamatayan. No? Pwede kang lumusot dyan sa dingding. Hindi ka masasaktan. Ang ibig sabihin. Diba? Ang sarap na experience. Hindi lang yung napapakinggan, hindi lang yung ini-imagine natin, kundi maranasan natin. Kaya hindi na tayo nangangailangan ng visa pag pumunta ng Canada o US. So makakarating tayo, hindi man natin malibot ang mundo. Malilibot natin, anyway, there will be a new heaven and a new earth. Yes.
pagdating ng panahon. Okay, verse 54. Sabi niya dyan sa verse 54, when the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Kasi wala nang kamatayan during that time. Tagumpay na lahat. Isaiah 25 verse 8, sabi ko doon, He will swallow up death forever. So, tunay, wala nang kamatayan in that place, diba? No more pain, no more tears, no more death, sabi niya. He will swallow up death forever. The sovereign Lord will wipe away the tears from all faces. He will remove the disgrace of His people from all the earth. The Lord has spoken. Kaya kapatid, kung umiyak ka kahapon, dahil pinagalitan ka ni Amo, okay lang yan. Kasi dito lang tayo sa mundo umiiyak. Ang pupuntahan na po natin, wala nang pain. Hindi ka na nasasaktan. Hindi ka na nahihirapan. And it will be a perfect life. So talagang meron tayong aasahan, di ba? So ito yung mag-i-encourage sa atin. So whatever situations that we are in right now, ano man ang testing, ano man ang trials, ano man ang problema ang nangyayari sa buhay, kapatid, may pag-asa. Amen. Amen. So yun po yung napakaganda sa mga mananampalataya at may salita ng Diyos na ating napapakinggan. Meron tayong aasahan. At alam natin na ang pangako ng Panginoon ay totoo at matutupad. Revelation 21 verses 3 to 4. Sabi ko, and I heard a loud voice from the throne saying, now the dwelling of God is with men, and He will live with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. Verse 4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain. Di po ba ang kamatayan sa mundong ito ang pinakamalungkot na nararanasan ng isang tao? Isn't it? Ang mawalan ng minamahal sa buhay. Mahirap. Pero sabi niya, there will be no more death, or mourning, or crying, or pain. Hindi ka na mahihirapan, kapatid. Hindi ka na masasaktan. Talagang perfectong buhay. For the old order of things has passed away. Okay. May pag-asa. So everything perishes. What matters is heavenly things. Your work, your ambition, your plan, your achievement, mga material things, all will perish. There will come the destruction. Kaya pala even the word of God, sabi doon, be content. Kung ano yung buhay meron ka ngayon, be content. Kasi ang tao hindi nakukontento. That's why God is teaching us to be content. Kung ano yung meron tayo, maging kontento tayo. Kaya nga, sinasabi din tayo na do not worry. Kasi ang tao mawalan ng pera. Pag alam na niya na paubos ng pera niya, no, ayan na, may pangamba na. Pag hindi lang niya mabili yung gusto niya, parang katapusan na ng mundo. Masira lang yung cellphone, parang, ay, ang buhay niya parang nasira na rin. Kailangan ang bagong cellphone. Parang hindi na nabubuhay ang tao. Pag walang cellphone na hawak-hawak. Sige, yun yata yung isang bagay na kakambal ng buhay ng tao ay ang cellphone. Pag hindi mo nadala yung cellphone mo, binabalik-balikan. Parang may kulang. So,
natin kung titingnan, everything is useless, vanity, sabi niya in the book of Ecclesiastes. So lahat po, it will comes to destruction. But praise God, because there are heavenly things that you are doing na alam po natin na ito po ay nakakalugod sa Panginoon. Kaya nga ang sabi natin, ang topic natin, ang tagal ng introduction, no? Napansin ba ninyo? Our topic is about spiritual things. Ayan. That you are doing. Ayan. Okay, mag-umpisa na tayo. So, what are the spiritual things that you are doing right now, kapatid? Number one is fellowship. Kaya na ngayon, araw ng day off natin, napakapalad po ng bawat isa dahil pinili po ninyo pumunta sa tahanan ng Panginoon. Amen. Itong ginagawa natin ngayon, it is an example of heavenly things na naglulugod ang Panginoon. Amen. Fellowship. No? Pag-fellowship natin. Sabi doon sa Hebrews 10 verse 25, let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Kaya napakahalaga po ng fellowship, mga kapatid. Kaya po yung Monday group, sabi ko nga kanina, di ba, praise the Lord, kompleto kayo mga Monday group. Amen. At sana madagdagan pa kayo. Hindi lamang kayo, kundi madadagdagan pa ang Monday group. Amen. Kasi ang ginagawa natin today, nakakalugod po ito sa Panginoon. This is an example of spiritual things that we are doing right now while we are still in this world. Hindi nasasayang ang ating fellowship. Kaya do not neglect. So magpaalalahanan po ang bawat isa sa atin. Pag nag-absent yung kapatid natin, paalalahanan natin. O di kaya, bago mag-Monday, magpaalalahanan po ang bawat isa sa atin. Unless lamang na hindi ka pinalabas ni Amo, unahin po muna natin ang Panginoon. Kasi hindi nasasayang ang ginagawa po nating paglilingkod sa Kanya. Amen. Number two. Number two is that listening to the Word of God. Nakikinig sa Kanyang salita. Kaya even for those na kasama po natin online, praise God. Kahit na nandyan po kayo sa employment po ninyo, nagkakaroon po kayo ng chance na makinig sa salita ng Panginoon. Dahil naniniwala po tayo na napakahalaga po ang Kanyang salita. In Matthew chapter 4 verse 4, sabi po roon, Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Dahil ang salita ng Diyos, ito po ang pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. Ang katawan natin, no? Pinapakain natin ito, lalo na, kaya nga meron pa nga tayong mga favorite foods na tinatawag. Na pag favorite foods natin, talagang ang sarap ng kain mo. Gusto mo ubusin, paborito mo, isang kahit na mahal, pag favorite food mo, ay sinasakripisyo mo dahil paborito mong pagkain. Pagkain ng ating katawan. Pero ang salita ng Diyos, ito yung pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. Kaya hindi lamang po tuwing day off natin na tayo ay nakikinig, we need also to read the Word of God. Maging sa bahay ni Amo, para mapakain po ang ating kaluluwa at espiritu. Just like in natural. Ilang beses na tayo kumakain sa isang araw. No? Bago kapag mag-breakfast kung sa Pilipinas,
Sandali, kape at pandesal muna. And then mamaya sinangag at tuyo. Alas 9, okay, merienda. Alas 12, lunch time. 3 o'clock, merienda ulit. 6 o'clock, dinner. Matutulog ka na nga sa gabi. Chicheria na rin. Snack. Samantalang ang ating kaluluwa at espiritu, ilang beses po ba natin pinapakain sa isang araw? Minsan nakakalimutan natin sa isang araw, isang O kung sa isang araw lang kapatid, o sabihin na natin, kahit na mamiss mo lang ang lunch, nararamdaman mo talaga na there is something hindi ka kumain. Kumakalamang sikmura, nahihilo ka, sumasakit ang ulo, hindi ka makapag-isip ng tama. Yung ating kaluluwa at espiritu, kung hindi mo pinakain, so ano mangyayari? Magiging dry. So makikita natin dito na napakahalaga ng salita ng Panginoon. Kaya dapat po, yung salita ng Panginoon, huwag mawawala yan. Kaya maganda po kung meron tayong sariling Bible. Meron na tayong sariling Bible? Amen. Sana po meron tayong Bible reading ba? Nakakailang chapter ka sa isang araw. Kasi kung isang verse lang sa isang araw, kapatid, baka yung Genesis, hindi mo yan matapos sa buong taon. Kung isang verse lang ang iyong binabasa. Kahit na minsan, kahit na isang chapter lang babasahin sa isang araw, hindi mo matatapos yung Biblia within 1 year. Magkaroon tayo ng systematic reading the Word of God. Dahil mahalaga po, pinapakain natin para hindi maging malnourished yung ating kaluluwa at espiritu. Sabi nga na natin, ang nangyayari natural, ganun din ang nangyayari spiritual. Okay? Kaya, mahalaga po ang salita ng Panginoon. Number 3. Number 3 po is that worshiping God. Pagpupuri sa Panginoon. So, mga spiritual things po ito na ginagawa po natin bilang mananampalataya. John 14, verses 23 to 24. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. So dito po, sabi dyan, yet a time is coming. Actually, ito na po yung panahon. Amen. Na ang mga tunay na mananampalataya, sila ay magpupuri sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. So, ibig sabihin, ang mga nagpupuri kay Lord na mayroong Espiritu ng Diyos, yun pala ang mga tunay na worshipers na hinahanap ng Panginoon. Paano yung walang Kristo sa kanilang buhay? Sorry, they are not qualified. Doon sa true worshipers na hinahanap ni Lord. Dahil ang hinahanap ni Lord, those who will worship Him in Spirit and in truth. Kaya kung nasa atin yung Espiritu ng Panginoon, we can worship Him in Spirit. And what is the truth? That's why we have the Word of God. And the Word of God is the truth. Ito ang katotohanan. Kaya kung ano po ang nakalagay sa salita ng Panginoon, yun yung sinusunod natin. Ito yung mapa natin, ito yung mirror ng buhay natin. It is the Bible. The Word of God. Dahil ito yung katotohanan. Kaya nga po, pag wala sa salita ng Panginoon, ibig sabihin hindi yung totoo, kathang-isip lamang or gawa-gawa ng tao. Ginawa nilang doktrina nila, man doctrines only. If you cannot find that in the Word of God. Kaya ang basihan po natin is the Word of God. Kaya itong church natin ay tinatawag na Bible-based church. Bakit?
Kasi lahat ng itinuturo natin ay galing sa Biblia. Hindi po tayo pwedeng magturo ng wala sa Bible. Magiging false teacher tayo. Magiging false preacher. Magiging kulto tayo. Pag ang katuruan natin ay wala sa kanyang salita. Kaya nga for us, we are allowed to have our own Bible para mapatunayan natin kung totoo ba ang mga inihahayag ng mga teacher, mga preacher natin na tumatayo dito sa harapan. Dahil naniniwala tayo na totoo ang kanyang salita. So ito pong ang hinahanap ni Lord. Those who will worship Him in spirit and in truth. Verse 24, sabi niya. God is Spirit, and His worshippers must worship in spirit and in truth. Kaya mapalad po ang mga ma-espiritu ng Diyos sa kanilang buhay because they can worship God in spirit and in truth. Number 4 na ginagawa natin, ito yung tinatawag na prayer. Prayer, kapatid. So ang tanong, how's your prayer life now? Kumusta na po yung prayer life natin? Be a woman of prayer. Napakarami po natin dapat ipag-pray sa mundong ito. Sa mga nakapaligid sa atin, sa ating mga kapamilya, mga employers, mga kapatiran, ang dami natin ipag-pray. Kaysa naman nakikita natin yung kanilang mga kahinaan, yung mga pinaggagawa nila, no? Hindi na yung tingnan natin. Makita man natin, daanin natin sa panalangin. Amen. Because we believe that prayer can change our life. Yes. Makapangyarihan po ang panalangin. At ito po yung pwede natin maitulong sa ating kapwa. Wala man tayong maitulong na pera, no? Wala man tayong maitulong na mga material things, but we can help those people surround us through our prayer. Pag-pray natin na sila. Pag alam natin na may problema, start to pray for that person. Alam mo, nakikita mo na kawawa yung kanyang buhay. You pray. May magagawa ka, kapatid. You pray. So be a woman of prayer. Colossians 4:2, sabi dyan, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Kaya sabi natin, be a woman of prayer. Another na kinakailangan gawin natin, no? Witnessing. Witnessing. Matthew 28, verses 18 to 20. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Next verse. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So witnessing or evangelizing. Mag-evangelize po tayo, mag-share po tayo ng salita ng Panginoon. Mag-akay po tayo ng kaluluwa sa kaharian ng Panginoon. This is one way na ginagawa po natin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito na hindi nasasayang. These are heavenly things na pwedeng gawin ng bawat isa sa atin. Kaya kung Monday, medyo dumaan tayo doon sa worldwide. Tingnan natin, baka may nakaupo doon. Alay mo, maakay mo siya, mayaya mo sa church. O di ka makapagbigay man lamang tayo ng tracts. May mamit ka man lang na Jesus loves you. Or may mamit ka na you just pray for that person. Napakalaking bagay na. It will make you happy. So, huwag po tayo maging tamad. Witness it. Hindi nasasayang po yan. Number 6. Number 6 na heavenly things na ginagawa natin is that
doing good to others. Ayan, doing good to others. Doing good. Galatians 6 verses 9 to 10. Let us not become weary in doing good. So, huwag daw po tayo mapagod sa paggawa ng kabutihan. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Remember kung anong itinanim siya mong aanihin. Kung palagi kang gumagawa ng tama, kapatid, aani at aani ka rin ng kabutihan. Verse 10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Sabi niya, especially for those who belong to the family of believers. So, kung pagpipiliin ka pala, pag nangangailangan yung believer or unbeliever, ang pipiliin pala natin ay yung believer na tutulungan. Pero minsan ang mindset natin, ay tulungan ko muna itong unbeliever. Minsan ang purpose natin, gusto natin na para maakay madala sa church. Pero yun pala, pag titingnan natin ang salita ng Panginoon, uunahin natin ang ating kapatid. Matulungan. Yan, especially, the word especially. Especially to those who belong to the family of believers. And then, ang pangpito natin, number 7 is giving. Kaya yung pagbibigay ninyo mga kapatid, hindi yan nasasayang. Because that is an example of heavenly things na ginagawa natin habang tayo ay naririto sa mundong ito. Amen. In Matthew chapter 6, verses 19 to 21, sabi doon, do not store up for yourselves treasures on earth. Ayan. No? Do not store up for yourselves treasures on earth. Sino sa atin dito at may itinatagong nakapagbangko? Yan. May bangko dyan sa PNB, sa Metro Bank. Itinatago niya, wala nakakaalam. Siya lang. Kapatid, pag bigla kang kinuha ni Lord, walang nakakaalam na may pera ka pala itinago sa bangko. Sino ang makikinabang? Ang bangko. Bangko, binigyan mo lang ng pera ang bangko mo. Kaya maganda rin na kung may bangko ka, may nakakaalam. Para kung may nangyari sa'yo at merong, at least, meron ba yung beneficiary na kukuha? Kasi tingnan po ninyo, pag nagbangko tayo, hindi nila tatanungin who is our beneficiary. Di ba ba? Mag-open ka lang. Kasi ang patakaran ng bangko, kung just in case, mawala ka, patutunayan ng family mo kung totoong kapamilya ka nila. For example, may parents ka, they are the first priority. Pag wala kang asawa, your parents. Pero kung may asawa ka, sinakay mo. O, paano yan? Lalo na sinakay mo is, iba-iba yung kanyang ginagawa. And then siya pala yung pwedeng mag-withdraw ng pera mga pinakatago-tago mo. Diba? Oh, let's stir up. It's in reality. Tingnan natin in reality. Reality na nangyayari, mga kapatid. Sa inyo mga may asawa na, di ba? Meron kayong SSS. Kung may nangyari sa inyo, sino magpe-pensyon? Sila kayo mo. Together with your children na below 21 years old. Pero habang nabubuhay sila kayo mo, pag legal kayo mag-asawa, sila kayo mo habang siya ay nabubuhay. Siya ang magpe-pensyon. Para mag-isip kayo tuloy. Kasi reality po yun na nangyayari.
Kaya sabi niya, do not store up for yourselves treasures on earth. Pero hindi ko naman po sinasabi na huwag na kayo magbayad ng SSS ninyo. Kasi hindi naman natin alam kung hanggang kailan yung buhay. Ang sinasabi po natin dito is that tingnan po natin. No? Kasi sabi diyan, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Verse 20. But, store up for yourselves treasures in heaven. No? Kaya do not neglect. Kung meron kang treasure in this world, priority po sana natin na magkaroon ng treasures in heaven. Amen. So mag-open account na po tayo kung wala pa po tayong open account in heaven. Ano ba yung open account natin in heaven? It is our tithes and offerings. Where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Kaya yung pagbibigay natin, this is an example of heavenly things na ginagawa natin na hindi masasayang. So, compare to those, kung titingnan nga natin compare to those salary natin na ibinibigay natin kay Lord at ibinibigay natin sa ating mga mahal sa buhay, ang heavenly things is those givings para sa Panginoon. Kung tutusin nga, 10% na lamang hinihiling ni Lord sa atin. Ang ating offerings, walang amount. Tayo na ang bahala kung pagkano ibibigay natin. No? Samantala, ang pamilya natin, of course, nandito tayo naghihirap because of our family. Pag hindi naman natin sila binigyan ng suporta, kasalanan din natin. Yes. Yan ang sabi sa salita ng Panginoon. That's why, balanse lamang. Meron tayong treasures in heaven, ganun din na we have treasures in this world. Kaya sinusuportahan natin ang ating mga mahal sa buhay. So ganun po, hindi naman po lahat ay kinukuha ni Lord. Yan po yung kanyang salita. Kaya yung giving natin sa Kanya, that is heavenly things na ginagawa natin. Kaya, even our finances, ayusin po natin. Remember, salvation is holistic. Pag sinabing holistic ang salvation, it should be not only in natural and physical, even in our economic life, and even in our social life, ay pinagpapala ni Lord. Amen. Hindi mo pa natatanggap yung salary mo, wala na. Negative na. Oops. Kinakailangang ma-overcome natin yan. We need to be delivered in that kind of situation. Then ang nais ni Lord ay talagang maranasan natin ang blessing and prosperity. Amen. Kasi kung tutusin at the end of the day, alam mo ba kapatid kung sino yung dapat sisihin? Sarili mo. Why you experience that kind of situation? Maaaring nagkulang ka ng wisdom and knowledge. Kaya maaaring napaloko ka, or merong nag-scam sa'yo. Kasi pag finances kasi, usually, scammer. Diba? Naniwala tayo sa mga scammer, kaya scam tayo. Nawalan tayo dahil sa kagagawa ng iba. No? Dahil sa gusto mong tumulo, o di kaya mahal mo ang isang tao. Yan yung mga reason. Na kung minsan, we are deceived. That's why we need to have the wisdom and knowledge that comes from the Lord. Amen. Kasi ang nais ni Lord, ma-deliver po tayo, mailigtas po tayo in all areas of our life. Amen. Okay. So yan po yung mga heavenly things na kinakailangan gawin natin. Fellowship, listening to the Word of God, worshiping God, prayer, witnessing, doing good to others, and giving.
Go back to our text. Meron pa tayong hindi natapos doon. Sabi niya sa verse 55. Okay. And 55, sabi niya sa 1 Corinthians 15. Go back to verse 55. Where of this is your victory? Where of this is your sting? Kamatayan, asan ang iyong kamandag? Yan ang tanong dyan. Pag sa Tagalog, sana yan. No? Verse 56. The sting of death is sin. Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. Oo nga naman. And the power of sin is the law. Law. What is law? Law is the word of God. That's why we need the word of God. Verse 57. But thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So, merong aasahan, alam natin na merong katagumpayanan sa ating Panginoong Jesus. Kaya ang sabi po niya sa verse 58, Romans 8 verse 37 muna, bago sa 58. Sabi niya sa Romans 8 verse 37, no, and all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Kaya kapatid, hindi ka po talunan sa mundo nito. Amen. We are more than conquerors. Pwede po natin mapagtagumpayanan ano man ang sitwasyon, ano man ang nangyayari sa buhay, because we have Jesus Christ. May pag-asa po sa mundo. Verse 58. Kaya sabi po dyan, therefore, my dear brothers, stand firm. Kaya magpakatatag po ang bawat isa sa atin. Let nothing move you. Ano man ang nararanasan mo ngayon, ano man ang testing, ano man ang trials mo, kapatid, sabi ni Lord, let nothing move you. Hindi po ito yung dahilan para ikaw ay tatalikod sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Hindi po ito yung dahilan para sabihin mo na, Lord, ayoko nang maglingkod sa iyo. Saan ka pupunta, kapatid, pag iiwanan mo ang Panginoon? Katulad yan pag may bagyo sa buhay. Pag may bagyo po, literal na may bagyo, ang ginagawa ng tao ay nasa loob ng tahanan, isakit. Kasi kung lalabas ka ng bahay mo at signal number 10, maaaring mapahamak ka dyan sa labas. Pwede kang madaganan, pwede kang maaksidente, mapapahamak ka. Pero kung ikaw ay nasa loob ng bahay, alam mo na may protection. Ganon din po, mga kapatid. Kung may testing, may trial sa buhay, wag na wag po kayong lalayo sa Panginoon. Kasi kung lalayo kayo sa Panginoon, lalo lamang po mapapahamak ang buhay ninyo. Lalo lamang po kayo maginis grasya, maaaksidente sa labas. No? What you need to do, kapit lamang sa Panginoon. Manatili tayo sa Kanya, dahil may gagawin ang Diyos. Hindi ka niya pababayaan. So let nothing move you. Kundi sabi, always give yourselves fully to the work of the Lord. So nandun po sana na it's one of us maglingkod sa Panginoon. Desire po sana natin maglingkod sa Kanya. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Dahil ang ginagawa natin sa Panginoon, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi po nasasayang ang ginagawa natin sa Panginoon. Kapatid, sa mga talento, gift na binigay ni Lord, gamitin mo to give glory to His holy name. Gamitin mo natin. In your group na, no? Lahat kayo ay pwedeng gamitin ng Panginoon. Hindi katulad pag maraming grupo, katulad ng Sunday. No? Konti lamang po sa kanila ang may chance na gamitin ni Lord. But for you, kayong mga weekdays, for your Monday group, all of you can be used by God. So tingnan ninyo, kahit naiilan lang kayo, pinagsama-sama, nakukumpleto natin ang service. Amen. Amen.
So, makikita po natin dito na tunay, hindi po nasasayang ang ating paglilingkod at ginagawa sa Panginoon. So, serve Him the best that you can. Kung ano yung pwede mong gawin, gawin mo na kapatid, habang may panahon pa, habang may pagkakataon pa po tayo. Habang tayo po ay naririto dito sa Hong Kong, just do our part. Inilagay ka sa Monday group, do your part sa grupo ito. It's not a coincidence kung bakit kayo po yung pinagsama-sama. Amen. No? Pinagtagpo-tagpo. No? Sino ba yung dating magkakilala sa inyo sa Pilipinas? Wala. Wala, di ba? Tingnan niyo ang galing niyo. Nung dinala ka ng Hong Kong, yan, may plano si Lord hanggang sa nagkatagpo-tagpo ang bawat isa sa atin. Kami rin. No? Hindi namin pinangarap, wala man lang sa panaginip na magkita-kita tayo bawat isa. Pero si God ang gumawa ng kaparaanan. Kaya purihin po ang kanyang pangalan. Amen. And our conclusion, dito po tayo magtatapos in Philippians 3 verse 14. Sabi niya sa Philippians 3 verse 14, I press on toward the goal to win the prize, for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Amen. Lagi mo sanang tatandaan, kapatid, our final destination is in heaven. Tinawag ka ng Panginoon, sabi diyan, to win the prize. Because God has called us and heavenward na makakapiling po ang Diyos pagdating sa kanya. Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita na minsan pa po pinaalalahanan mo po kami, Panginoon, na ang buhay po namin sa mundong ito, O God, Lord, ay gagamitin po namin to give glory to your holy name. Salamat, Panginoon, dahil tinuturuan mo po kami, O God, na gumawa ng mga heavenly things, O God, na kung saan ay nakakalugod sa iyo, mga mata. Panginoon, salamat po dahil alam po namin, O God, na mayroong rewards na naghihintay ang bawat isa. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na kami po ay makapaglingkod sa iyo ng buong puso at katapatan. That we can do our best, Lord, sa amin nga po paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, at itinabalik ko po ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.